Ang Torrens title po at registration ng lupa at issuance ng title, ano po ang nature niyan? Aba, kailangan tayong dumaan sa hukuman. Hindi ubrang ang politiko. Ay, edi yung swapang na politiko, kanya na lahat. Pag hindi dumaan sa Ay, naku, hukuman. grabe. Hindi rin pwedeng Masagasaan Congress. yung Kasi politiko din yan. Magkakasumapangan na tayo. So, sige. Case number, una. Magpapasukat ka ng lupa with complete technical description. Dapat aprubahan muna ito ng Bureau of Land. Kaya noong 1903, tinatagpo ang Bureau of Land para simulang implement itong Torrens system na base sa technical description at sukat. So, approved plan, petition sa hukuman kung saan nariyan ang lupa. Nagkataon po noon, ang Rizal, alam niyo ba ang Rizal, ang korte ng Rizal, Korte de Primera Instancia, Court of First Instance, sakop ang Manila, o sakop ang Quezon City, sakop itong buong Rizal. Laki ng sako. Northern Rizal, Southern Rizal, sakop po ng CFI of Rizal. Kaya doon po nag-file ng petition yung Rodriguez, Don Gonzalo Llaneza E. Rodriguez. Ito po kapamilya noong mga Espanyol, kapamilya po ito noong binigyan ng Royal Decree. Pero hindi ubrang tanggapin yung Royal Decree 01-4. Binigay man sa iyo ang lupa, inokupahin mo man yan ng 30 years, kailangan mag-file ka muna ng petisyon. Kasi may nagsasabing 30 years na raw sila. Opo, matagal na Aba, daw sila. para ka magkatitulo, magpa-file ka ng petisyon. Kailangan Hindi naman automatic libre. po yun. Ang katuwiran na iba, pag matagal na, libre na. Hindi po. Hindi po. Ano ba yan? Hindi po masasabi. Lalo na, ito ang exception sa occupancy. Kasi may nagbanggit sa kanila, noong pumasok ang Amerikano, ina-allowed ang court petition na maging iyo yan kung 30 years in occupancy ka. 30 years or more. Pero, magpepetisyon ka sa korte. Ay, apila ka pa. May proseso. Ngayon, kung yung possession mo nasakop na pala ng previous decree and title, walang laban ng possession mo sa decree at title. Hindi tama. Yung possession yung 30 years, sakop po ng aming decree 15594A, Bilayas po pala siya. o City 201, wala na pong katwiran na akin dahil 30 years possession. Dahil nasakop po yan, wala pa sila dyan, bukirin pa ang buong Rizal, pastulan pa ng Kalabaw, nagkaroon na po yan ng decree ng 1924. Naku, matagal na pala po. Oo. Kaya yung mga iba dyan nakikinig kayo Kaya na kapag sinasabi kami nyo na decree matagal po, na kayo. ngayon, yung decree namin at titulo naming OCT 201, imprescriptible, incontestable, incontrovertible, against the whole world, and even against our own government. Oh, kaya natin pati yung Spratly. Kaya si Madam. Kaya lang, bakit tayo uunahin natin ang problema doon ng Inchik at Pilipino? Maraming walang lupa dito mismo sa ating mainland. Unahin natin ang problema natin dito sa mainland natin bago yung Spratly doon. Anyway, nakikialam ang Security Council doon, nakikialam ang United Nations. But the documents of Marilu Balwart Estrada can be used by the Philippine government in our claim as owner of Spratly. Kilala niyo po si The Illustrious TV Master Josephine Socalco? Sutay ko ng Po sa mga heirs ng mga dati. ang alam ko, si Macapagal in-appoint ng
pamilya ng Datu of Sulu and Borneo at buhay pa yung dalawang heirs. Yung isa nakatira sa Tandang Sora, babae. At saka marami silang bank account na hindi pa nakukuha hanggang ngayon dahil inupahan yung North Borneo, Sabah, inupahan yan ng British. Ang problema sa British, nung iwan nila, hindi nila tinurn over sa Philippine government o sa Datu ng Sultan of Sulu and Borneo. Sultan of Sulu and Borneo. Okay, attorney. Bigyan natin ng daan muna si Tita Remy sa kanyang programang Boses ng Pinoy. Sa atin muna station break. CBS, Crusaders Broadcasting System. DWAD, Chess 98 sa inyong mga radyo. DWAD, ngayon,